Ganun ba? Pero Padre Damaso, huwag kang mag-alala. Last. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso. Pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang hindi. Tama siya. Nais ko pa sanang pahabain ang ating kwentuhan ngunit Senyores Kapitan Tiago. Kailangan pa akong umalis. Kulangan pa ako. Nawagtang na! No solo el convento! Ano ko? Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang Don Rafael Ibarra. Naway. Opo, Gum. Aba! Tugod ko po makilala kay Padre Damaso. Ang kura ng San Diego. Kinagagala ko po makilala ang isang matalik na kaibigan natin. Mga anak ko! Nasa na kayo? Bumalik na kayo sa akin! Mga anak ko! Ang papangit ng mga bahay. Talagang Indio lamang ang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang. Bakit ganun kayo makatingin? Papa, ilang araw hindi mo kayong buwan? 2 riyan. Hasbisto! Hasbisto! Minsan ay napakasama talaga ang pagpapadala ng iyong mga anak sa ibang bansa. Nawawala sila ng mga galang. Adiós, patria dorada, ración del sol querido, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte muy alegre la triste mustia vida. Si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Nakayayamo talaga ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio nakatira. Realmente me gustan los Indios. Mga walang galang na tao. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso. Pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kang mag-alala. No to preocupes. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayo-malayo na siya sa ganung mga walang galang na tao. Sigurado namang Hong, hindi kasing saklap ang nangyari sa amin sa inyo. Nako, nagsayang ka lamang ng pera papunta mo rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola at matutulog na lamang na hindi masaya. Mga Ginoo, nais ko ipakilala ang anak ng nasirang kong kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya pala si Juan Crisostomo Ibarra mula sa Europa at sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po makilala kayong lahat. Padre Damaso,
ang kura ng San Diego. Kinagagalak ko kung makilala ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang Don Rafael Ibarra. Naway, ang kasiyahang ipinagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Nandito na pala kayo, Padre Damaso. Handa na mga pagkain. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon, malamang nakalimutan mo na ang iyong bansa. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Sa bansang napuntahan mo, ano pa sa iyo ang pinakamanda at tumatak sa iyong kaisipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, wala akong naibigan kundi ang ating bayan. Kung gayon ay isa ka palang bulan hangal, iho. At bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Nais ko pa sanang pahabain ang ating kwentuhan, ngunit Senyores Kapitan Tiago, kailangan ko pong umalis. Di ka na ba mapigilang umalis, Ibarra? Sana'y mahintay mo pang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong naghihintay siya sa iyo. Pamanin akong doon, ngunit mahalaga pa ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Has visto? Has visto! Minsan ay napakasama talaga ang pagpapadala ng iyong mga anak sa ibang bansa. Nawawala sila ng mga galang. Isabel, nabusog kaya ang mga bisita sa hapunan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakulungkot na mga kailangang umalis ni Ibarra sa kita ng kasiya. O siya, maiwan ko muna kayo mag-ama at ako'y mag-aayos pa ng kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban, ma. Meron nga ba? Wala naman niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos at nagkaroon tayo ng maayos na bulan. Ngunit sa wari ko'y mas masaya tayo kung ang iyong ina ay andito pa. Papa, huwag mo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog ka na. Panigurado ay pagod ka na sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ko sa Panginoon at tunihan ako ng mabait at napagagandang anak. Si Maria Clara ay abala sa pagbuborda sa tabi ng bintana. Naghihintay ng bisita. Napawi ang kanyang pagkainip nang dumating si Ibarra sa kalesa. Inilahad ni Ibarra ang kanyang hangarin na makausap si Maria Clara at tinulungan siya ni Tia Isabel na pumasok at pinahintulutan siya ni Don Tiago na makipag-usap kay Maria Clara sa balkon. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Kaya kung hindi, hindi na ako makikita ng ibang babaeng katulad. Napakatamis na ngayong dila, Crisostomo. Sigurado akong dahil dito ay nabibihag mo ang mga dalaga sa mga bansang iyong pinuntahan. Isang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako maghanap ng iba? Sinungaling! Hindi ako makapaniwala na sinasara mo iyong mga mata, lalo na sa mga magagandang dilag doon sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. Sinabi ko sa iyo sa aking puso na ikaw ang aking pinakainibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan kong lisanin ng iyong piling. Naintindihan ko. Sana ay ligtas sa iyong paglalakbay. Paalam aking minamahal. Umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel.
Maria Clara, mukhang may patutunguhan kayo. Saan ang iyong tungo? Papunta kaming Beterio, Padre. Kukunin ko lang ang mga natitira kong gamit doon. O bueno, kakausapin ko lamang ang iyong ama. Nasaan ba ang iyong ama? Tinawag ni Padre Damaso si Kapitan Tiago at sila ay nagkaroon ng pribadong pag-uusap. Pagkatapos, ipinaalala ni Padre Damaso kay Santiago ang kalagahan ng kanyang mga salita na nagpapahayag ng pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Tiniyak ni Santiago kay Padre Damaso na susundan ang kanyang kahilingan. Sa huli, sa kanyang pagkabagabag, pinatay ni Santiago ang kandila na kanyang sinildihan para kay Maria Clara nung nakaraang araw. Noong Todos los Santos, si Ibarra ay nagpunta sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Kasama niya ang isang utusan, ngunit hindi nila agad natagpuan ang puntod. Matapos maghanap, natagpuan nila ito, ngunit nabigla sila nang malaman ang malaking krus sa puntod ay sinunog na. Nang tanungin ang sepulturero, natuklasan nila ito ay isang utos ng isang kurang malaki na ilibing ang ama ni Ibarra sa libingan ng mga insekt. Ngunit hindi ito maisagawa ng sepulturero. Sa halip, inilagak niya ang bangkay sa ilog dahil sa bigat at takas ng ulan. Ang ganda ng mga punuan. Pangit ng araw naman. Ikaw! Eres tú quien contratio blasfemia contra mi padre? Ikaw ba? Sumuhod ka! Ralentiza tu diskurso. Meno culpes. Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Sino eres tú? ¿Quién? Estoy seguro de que no me estás buscando. Pero Padre Damaso. Sobrang galit at muhi ang nadama ko para kay Padre Damaso. Dahil sa hindi ko mapigil ang emosyon, ako na lamang ang tumahak sa daan patungo sa aming bahay. Si Padre Salvi ay nabuwal sa pagkakabitaw ko sa kanya. Kaka, ilang araw yung susunduhin mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabi nilang ninakaw ko nga ginto sa simbahan para hindi na tayo guguluhin at makauwi na rin ako. Naku po, Crispin. 2 multa na ang inabot ko sa Sakristan Mayor. Pinatatakot na kasi ako sa turay at lalo na rin sa Sakristan Mayor. Napakasinungaling na ang lahat. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, wala na kayong ginawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog sa kapala. Ngunit huliin kami ng mga gwardyang sibil. Wala akong pake. Sasagot ka pa? Sasagot ka pa? Sasagot ka pa? Teka lang, Sakristan Mayor! Sasagot ka pa? Tama na po. Maawa na po kayo. Huwag mo ko pigilan. Huwag mo ko iiwan! Crispin! Mga anak ko! Naku, masasarapan talagang mga anak ko dito. Talo na naman. Nagugutom ako. Aba, Sisa, sarap ng niluto mo. Matikman nga. Pedro, para sa mga bata yan! Alis na ako. Hindi mo ba hihintayin ang mga anak mo? Balita ko'y sweldo ni Basilio ngayon. Ganun ba? Bigyan mo ako ng 1 reales. At sige na. Hindi na makagawa pa si Sisa. Labis siyang naapektuhan ng kalungkutan kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-awit. Nagluto siya ng 3 karagdagang tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Alam na hindi nakakasaya ang pagkain para sa 3 nilang magkakasama. Inang!
Basilio! Mariosep! Ano nangyari sa iyo? Huwag kang mag-alala, Inang. Si Crispin naiwan sa kumbento. Naiwan? Siya ba'y buhay? Ay, salamat sa Diyos at siya'y buhay, Basilio. Halika dito anak, gagamutin natin ang sugat mo. Pasensya ka na ha. Nagluto kasi ako kanina pero kinain ng tatay mo eh. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman, hindi. Okay lang ako. Pinarusahan ng sakristang mayor si Crispin dahil nagnakaw ito ng ginto. Ano? Pinarusahan? Okay lang ba siya? Okay lang siya, Nay. Okay, salamat sa Diyos. Senyora, nakita mo ba ang anak ko? Baliw! Crispin? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Mga anak ko! Nasa na kayo? Bumalik na kayo sa akin! Mga anak ko! Isang simpleng may bahay. Palagi akong minamaltrato ng aking asawa, ngunit wala akong magawa. Mahal ko siya. Hindi ko siya kayang iwanan, ngunit ako'y natatakot din sa kanya. Pero nandiyan naman ang aking mga anghel. Sila Crispin at Basilio. Mababait sila at mapagmahal. Bilang isang inay, maipagmamalaki ko sila. Pero sila ay bigla na lamang nawala sa aking piling. Sa isang piknik sa tabi ng lawa, sina Maria Clara, Sinang, siya Isabel at si Ibarra ay nakakita ng isang mangingisda na hihirapan sa paghuli ng isda. Sumubok si Leon na tumulong ngunit natagpuan niyang isang buwaya sa lambat. Matapang na sumalag ang bangkero upang harapin ang buwaya na nagdulot ng takot sa lahat. Sa wakas, sa tulong ni Ibarra, nagtagumpay silang patahimikin ang buwaya. Lahat ay natuwa sa kanilang kaligtasan at natutuwa ang ilan habang iba naman ay napaiyak. Ang pangalan ng bangkerong nagligtas ay si Elias. Ang papangit ng mga bahay, talagang inyo lamang ang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo sa iba. Nakakaya sa mga tao. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Oo nga pala. Maiingit ako sa bulok mong buhok. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Aba, Excelentísima Senyora Pupot, hindi nga nakakapasok ang mga Alperez, kundi yan katulad ng mga asawang pilakyod. Aba, talagang ginagalit mo ako. Halika rito! Gusto mo? Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera! Sa panahon ng hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, nagpasya si Maria Clara na hindi na kumain at agpakita ng hindi kasiyasiyang loob. Mabilisa naman si Padre Salve, ang katahimikan ay biglang nasira ng putukan ng nagtulak kay Ibarra na dumating na nakasuot ng pagluluksa. Sinubukan ni Maria Clara na lapitan siya ngunit narinig ang karagdagang putok ng baril. Lumabas ng bahay si Kapitan Tiago, Isabela at Linares. Si Maria Clara naman ay humanap ng kaaliwan kasama si Sinang habang si Padre Salve ay napilitang bumaba kahit pinigilan siya. Nagmadaling umuwi si Ibarra. Dumating ang mga gwardya humingi ng pagsilong na nabunga ng pag-aresto kay Ibarra. Si Elias, ang tapat na lingkod ni Ibarra, ay kumilos upang protektahan ang mga ari-arian ng kanyang amo bago tumakas mula sa eksena. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan, sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang salapin ninyo na itinatago ko. Magagamit ninyo iyon sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigang Espanya at matutulungan kayo para kayo'y mapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko ng 2 beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko ang iyong nawalang yaman. At magturingan tayong magkapatid. Tayo'y kapwa sa wimpala sa sarili nating bayan.
Hindi ako maliligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinaalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang ibayong hirap ay baka dumating na ang araw, takwilin ninyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi ninyo ako maunawaan. Naniwala ako iniibig ninyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang hirap, gutom at pag-uusip, naniwala ako na itakwil ninyo ang sariling bayan. Sa pagtuloy ng kanilang pamamangka, nakarating sina Elias at Ibarra sa Santa Ana. Nostalgic si Elias sa mga alaala ng lugar. Ngunit biglang naputol ang kanyang pagmuni-muni nang marinig nila ang sigaw. Hinabol sila ng mga gwardyang sibil sa isang bangka. Sa kabila ng pagtakas ng palwa, nagpasya si Elias na ilihis ang atensyon ng mga gwardya sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig. Sa huli, tumalon si Elias habang sinusubukan pa rin ng mga gwardya na barilin siya. Pagkawala ni Elias, nag-iwan ng dugo sa tubig ang pangyayari. Anak ko! Natatakot ka ano? Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Bakit namumutla ka na naman? May sakit ka na naman ba, anak? Halip ba ako? Tulungan niyo ang aking ama upang hindi matuloy maging kasal. Nung buhay ko si Ibarra, nais ko umibig, umasa at nanalig. Ngunit ngayon patay na siya. Ba't ako magtitiis at mabubuhay? Hamak na nakakahigit si Linares kay! Nung buhay pa si Ibarra, kaya ko pagkasalan kahit kanino. Ngunit ngayon patay na siya. Ang kumbento o ang simenteryo lamang ang aking pagpipilian. Sa huling kabanata, bumalik si Basilio sa kanilang tahanan upang makita na nawawala ang kanyang ina. Hinanap niya ito at sa huli ay natagpuan sa sementeryo. Si Sisa, ang kanyang ina, ay pansamantalang nakakilala sa kanya bago tuluyang magdulot ang kanyang kalungkutan sa kanya. Sinubukan ni Basilio na buhayin siya, ngunit sa wakas ay tinanggap ang kanyang pagpanaw. Nagpakita si Elias, nagpapakita ng kanyang mga sugat at nalalapit na ang pagkamatay. Inuutos niya kay Basilio na sunugin ang katawan ni Sisa at kunin ang mga nakabaon na ginto ni Elias. Habang sinusunod ni Basilio ang mga utos ni Elias, si Elias ay namatay at sa gayon ay natapos ang kwento ng Noli Me Tangere. Oo nga pala, maiingit ako sa bulok mong buhok. Rodrigo! Saan na tunay? Aba! Gusto mo? Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera! Halika dito anak, gagamutin natin ang sugat mo. Pasensya ka na ha. Ay, dito ko sir, pasensya ka na. Mga anak ko. Ay, liyok. Uy, sweldo ni Basilio ngayon. Ganun ba? Uy, sweldo ni Basilio ngayon. Ganun ba? Bigyan mo ako ng isang release. At sige na. Puta. May siyo, eh. Oh, naga. Kung katawa, ang rekulit. Yan na, magkata na, p***. Okay na, eh. Napay-reach, Ang hindi masaya. Ay sa, ay. Oh, sumong ko. Ay sa. Eres to contra... Nunong ni siya. No, di ko. Marapat lamang na ibalik ko ang iyong nawalang yaman. At mag... Totoo yan.
Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng Ay, gunong! Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Loko na. Go, go! Basilio! Wala. 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 Wala.